11 bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa dagat ng Basilan. Pinaniniwalaang sila ang mga nawawalang pasahero ng lumubog na Roro vessel. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline na balitang yan, si Mon Galvez. Mon, anong update dyan? Yes, Julius, bigla ngang lumobo. Ngayong araw, ang bilang ng mga nasawi mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Halos sabay-sabay kasing lumutang sa dagat ang mga labi nito ngayong umaga. Palutang-lutang ang mga bangkay na yan sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Halos hindi na sila makilala, lalo't bloated na ang mga katawan at mukha dahil sa tagal ng pananatili sa tubig. Kapansin-pansin na may mga suot pang life vest ang ilan. Ang isa, may mga tattoo sa braso habang nakasuot ng kulay orange na pantalon katulad ng sa tripulante ng barko. Habang ang karamihan, posibleng mga pasahero o sibilyan base sa kanilang kasuotan. Kabilang dyan ang isang bata na hindi pa matukoy ngayon kung anong kasarian. Nasa 11 bangkay ang halos sabay-sabay na lumutang. Lahat sila pinaniniwala ang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 noong Lunes ng madaling araw. Pag lumobo yung isang katawan ng mga na lumubog, so gagaan yung buoyancy niya, so lulutang siya. So kung if ever man na-trap siya doon sa loob ng barko, maghahanap talaga ng yun, kung paano siya lumutang. Gusto natin pasalamatan yung ating mga local fishermen. Halos sila talaga yung nakakita sa mga bodies nito. Umakyat na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na 10 na lamang ang nawawala taliwas sa bilang ng mga lumutang na bangkay. Kaya naman, isasama sa isinasagawang investigasyon ang pagsobra ng bilang ng nadeklarang sakay ng lumubog na Roro vessel. So, there is a possibility na meron ngang passenger na unmanifested, ibig sabihin hindi nakasulat dun sa manifesto. There is also a possibility na baka yung mga list of survivors natin hindi talaga pasahero yon. Bigo naman ang mga otoridad na makita ang lumubog na barko kagabi. Sinalubong na rin tayo ng may kataasang gulong o yung swell dito sa lugar ng Baluk-Baluk. Kaya nahirapan yung ating ROV na matapos yung pag-recon dun sa ilalim ng dagat. Dahil din dito, hindi pa rin nasimulan ng technical divers ang pagsisid. Kasabay ng ginagawang operasyon ng Philippine Coast Guard sa ilang oras ay pagstay dito sa BRP Tubataha, kailangan mo talagang kumapit dahil malalaki at malalakas sa alon ang patuloy na dumuduyan dito sa barko. Ang ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero patuloy na umaasang makakakuha ng impormasyon sa nawawala nilang mahal sa buhay. Yung gusto ko po talaga, mahanap po yung katawan niya kahit hindi na po ako umaasa. Kasi ang tagal na po, 'di ba? Ang gusto ko lang mahanap yung katawan niya para madala ko sa polo. May libing ko lang siya. Basta madala ko talaga siya sa ulo. Ang pamilya ng kadeting si Kyle Punsalang na nakapagmensahe pa sa kanyang kaanak nung lumulubog na ang barko, bumiyahe na rin sa Zamboanga City mula Davao. Hindi pa rin kasi nakikita si Kyle. Nagpaplano silang magsampa ng demanda laban sa Allison Shipping Lines na nagmamay-ari ng lumubog na barko. Hindi yun kaya ng pera, sir. Kailangan makita akong XOO, dapat makita siya, buhay man o hindi. Hindi lang siya settlement lang. Kailangan talaga may action against them. Samantala, stranded naman sa Zamboanga City ang daan-daang pasaherong hindi agad makasakay ng barko patungong Basilan at Sulu. Limitado kasi ang biyahe buhat ng suspindi ng mga passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Kawawa ng tao. Paano pag ang may sakit nagpipila dito hanggang mamatay na lang ang tao? May iba raw sumubok sumakay sa tinatawag na jungkung o mga bangkang walang katig na madalas ginagamit sa pagbiyahe ng ilang kargamento. Pero pinagbawal na ito ng Philippine Coast Guard. Julius, ngayong nakadaong lamang dito sa pier ng Zamboanga City ang mga pampasaherong barko ng Allison Shipping Lines matapos suspindihin ng Department of Transportation. Nagsimula na rin ngayong hapon ang pagbiyahe ng libreng sakay hatid naman ng Philippine Coast Guard para sa mga stranded na pasahero sa Lamitan City, Basilan. Yan ay lalo't Allison Shipping Lines lamang kasi. Mga barko lamang nito nakakabiyahe sa naturang ruta mula rito sa Zamboanga City. At kasabay din yan, naglabas na ng mga special permit
gumamit ang marina sa ilang mga shipping companies para nga makadagdag na suporta sa mga apektadong ruta matapos ngang mabakante ang mga barkong bumabiyahe rito mula sa Allison Shipping Lines. At ngayong araw ding ito, naglabas naman ng another official statement ang naturang kumpanya kung saan nagsabi sila ng kanilang pakikiramay sa lahat ng mga nawalan ng mahal sa buhay at mga nasaktan mula rito sa nangyaring trahedya. Inuunawa raw nila ang mga emosyon at mga sinasabi at galit ng mga apektadong pasahero at mga individual mula sa naturang aksidente. At kasabay nito, patuloy daw sila nagpo-provide naman ng financial assistance and other support sa mga apektado nga ng mga passengers, at humihiling sila ng pangunawa na tayin daw muna ang naturang investigasyon na ginagawa mula nga ng lumubog itong isa sa kanilang mga barko na MV Tricia Kirsten 3. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.